Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. Today, let's read on diary entry number 1231. Today, Jesus came to live in my heart. He descended from his throne on high. The great Lord, the creator of all things, and he came to me in the form of bread. O eternal God, in my bosom enclosed, possessing you I possess all heaven, and with the angels I sing to you. Holy, I live for your glory. Not with the seraph do you unite yourself, O God, but with the wretched man who can do nothing without you. But to him you are ever merciful. My heart is your abode, O King of eternal glory. Rule in my heart and be Lord, as in a palace of splendor untold. O great incomprehensible God, who have deigned to abase yourself, so humbly I adore you and beg you in your goodness to save me. Ngayon nanahan si Jesus sa aking puso, bumaba mula sa kanyang trono sa taas. Ang dakilang Panginoon ang lumikha ng lahat, at siya'y dumating sa akin sa inyong tinapay. O Diyos na walang hanggan, sa aking dibdib ay nakapinid. Sa pag-angkin sa iyo, naangkin ko na rin ang buong langit. At kasama ng mga anghel umaawit sa iyo. Banal, nabubuhay ako para sa iyong kalwalhatian lamang. Hindi sa isang serapin pinagkakaisa mo ang iyong sarili, O Diyos. Ngunit sa isang kahabag-habag na nilalang na walang magagawa kung wala ka. Ngunit sa Kanya ikaw ay laging maawain. Ang puso ko ay iyong tahanan, O Hari ng walang hanggang kalawalhatian. Maghari ka sa aking puso at maging Panginoon, tulad ng sa isang marangyang palasyo na walang nakaalam. O dakila, hindi maintindihan na Diyos, sino ang naghahangad sa ibaba ang iyong sarili ng gayon? Buong kababaang loob na sinasamba kita at magmakaawa sa iyong kabutihan na iligtas ako. Another poem. Masyadong makata si Faustina ngayon for the past. Since yesterday, today, and tomorrow is still another poem. Sa kanyang tula kahapon, ang kanyang paksa ay tungkol sa kamatayan. Gaano niya ito pinananabikan na dumating sa kanya. Ngayon naman, ang kanyang paksa ay pakikipagkaisa sa ating Panginoon or union with God. Ang kanyang pakikipagkaisa ay inilarawan niya sa pamamagitan ng tula at ang setting nito ay communion, Holy Communion. She was receiving the Holy Communion when she felt that Jesus was with her. Jesus living in her heart. Sa mababang estado ng pakikipagkaisa sa Diyos, mababa in the sense that ito lang yung ating maaaring unawain. Hindi katulad ni Faustina na nadadama talaga ang tunay na union with God na tayo maaari lang nating imagine. At ito ay sa pamamagitan ng Holy Communion. When we receive God, papasok yun sa ating bibig, yun yung at that point, yun yung iisa na tayo ng Panginoong Yesus. Nasa atin na siyang loob, no? Because we have already received the Lord.
Sa mag-asawa, the union after the wedding will be the kiss, no? At sa pagkakataon yun, when they kiss each other, they become one. Tayo, sa ating groom, tayo nagkakaroon ng pakikipagkaisa sa pamamagitan ng banal na komunyon. Hindi natin alam na yun palang seremonya na yun na pagtanggap sa ating Panginoon, na at that point tayo ay nagkakaroon ng union sa Kanya. Hindi natin naunawaan yan sapagkat if you would observe all the people receiving communion, parang ano lang, bahagi lang ng isang ritual. Kasi nga, wala naman tayong nararamdaman pagkatapos nating tanggapin yan, hindi katulad ni Faustina. So yung daan-daang kaluluwa na tumatanggap ng banal na komunyon araw-araw, karamihan dyan ay tumatanggap lamang ng komunyon dahil parang bahagi ito ng seremonya. Kahapon sa jail, kami sa piitan, sa Imus. When I asked the inmates when was the last time they received Christ in the form of the communion, Holy Communion, magugulat kayo sapagkat karamihan sa kanila, ang huling panahon na tumanggap ng komunyon ay nung elementary. Ang tatanda na nito, no? Adult, kaya nga nakakulong sila, adult na sila eh. Otherwise, kung bata, juvenile delinquent lang yan. Pero ang mga inmates natin kahapon, sa mga 30, 40, 50, ganan. And when I asked when was the last time they received the body of Christ, ang dami nagsabi nung elementary pa. So, ang kanilang pakikipagkaisa sa ating Panginoon ay napakatagal na. At sa matagal na panahon ng yun, they have already forgotten the Lord. That was the reason why, because they have forgotten the Lord, they have committed terrible sins that pushed them to be incarcerated. Ay nagdulot sa kanila ng pagkakakulong, yung pagkakasala. Kasi kung ang Panginoon ay nananahan sa kanila at nagtitiwala sila, hindi sila magkakaroon ng ganong kalaking kasalanan para humantong sila sa kulungan. Napaka pambihira na pagkakataon na makaniig natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagtanggap ng communion pero hindi na unawaan ng ating mga kapatid. Si Faustina, she was gaining strength through the communion. Yung banal na tinapay na itong nakakapagpalakas sa kanya. Sapagkat alam natin na siya ay nasa banig ng karamdaman, pero nagsusustain sa kanyang lakas ay ang communion, the body of Christ. That's how powerful it is. Kung kaya tayo, no, kung hindi natin habit yung dumalo sa banal na misa araw-araw at tumanggap ng banal na komunyon, hindi rin natin yung maunawaan. So if we would only be receiving the body of Christ every Sunday, isang malaking ano na yan, no? Advantage. At least every Sunday, you are able to unite with the Lord through the Holy Communion at least once in a week. So, pagpasok mo sa trabaho, you are working,
Because that is a Sunday, sa pagpasok mo ng Monday, you are recharged. May mga naganap sa iyong physical na katawan na hindi mo maipapaliwanag at hindi mo mararamdaman pero nagaganap at naganap. So ito'y isang paraan upang tayo magkaroon ng lakas. Alam niyo, marami akong mga kakilala na bago nag-suicide, nagpunta muna, sumimba muna, ni-recognize ang Panginoong Diyos sa buhay nila. Kaya lang talagang isang pamamaalam yon sapagkat yun na yung huli nilang pagpapakita sa Panginoon. So, even at the point of ending their life, naisip nila na isang mali ang gagawin nila kung kaya bago nila gawin yun, humingi na sila ng tawad. Bago nila ginawa yun, nakipagkaisa sila sa Panginoon. Tumanggap sila na banal na komunyon. Now, kung gagawin po nila ang suicide, then yun na yun, isang na natin ng Panginoon. Hindi na lang through the living breath. Ito na yung literal na union with God. No, kaya maganda rin na isip nila na makasimba. Hindi naman natin kasi sila pwedeng kutyain. Hindi natin sila pwedeng husgahan. Sapagkat the act of going to church, the act of attending the Holy Mass, and the act of receiving the body of Christ, ibig sabihin, sa pagbubukas nila sa kanilang buhay, ang gusto lang makita sa dulo ay ang Panginoon. Humingi sila ng tawad bago nila gawin yun. At siguro naman, ang ating Panginoon na mawain ay binigyan sila ng kapatawaran. Pero huwag natin gawin yun. Mahalaga, when we go to Mass every day or every Sunday, mag-iba na yung ating pananaw, pakiramdam when we receive the body of Christ. That it is a living host, buhay. And when you receive it, every cell in your body is feasting on it. Nagutuwa, nagagalak, na nagkaroon ng isang bagay na pambihira sa loob ng ating katawan. Definitely, we would not feel it, we would not understand it. Mahirap paniwalaan, but when we receive the body of Christ, something is happening to the very cell of the body. Kaya panatilihin natin siya doon na manahan siya sa puso natin sa pamamagitan nito. Dahil doon, kapag natutunan natin na isipin, no? Isipin lamang kasi hindi mo nga maramdaman ng literal. Isipin mo lang that the body of Christ is living in your heart and doing a lot of good things to you, to your physical body, to your emotional, mental, and spiritual bodies. Si Jesus bumaba mula sa kanyang trono para makipagkaisa sa atin, no? Sipin mo isang hari bababa sa kanyang trono para pakasalan ng isang ordinaryong alipin. No, ganun siya literal no? Isang Panginoong Hesus na nasa kaharian ng langit, prinsipe, bababa mula dito. Kapag tinanggap natin siya sa ating puso, bumababa siya at nakikipagkaisa sa atin. Yun ang nakakaisang dibdib natin sa tuwing tatanggap tayo ng banal na komunyon.